Mama, Oh, Jay, malalate ka? hindi po ma. Naalala mo yung dumplings ng isang araw? Yung dim sum po? Oo, bili ka. Sige po. Salamat, ah. Bye. Bored ka na ba? Gusto mo ng gum? Sugar-free naman to eh. Huwag kang mag-alala. Oh, sige. Tubig. Wala akong tubig eh. Wag na. Pipigilan ko na lang ang paghinga ko. Wag mo na akong alalahanin. Okay lang. Ay, nakakahiya talaga. Ay, ang ganda na sana eh. Sinira ko pa. Sorry na tagalan. Wala akong makita convenience store eh. Bumili ako ng mainit na inumin sa vending machine. Yan. Maraming salamat sa drinks, Doc. Kumusta? Okay ka na? Oo, mukhang okay na ako. Malamig ang hangin kapag gabi at madaling araw. Ang nipis na suot mong damit eh. Ayan. Sinisino ka pa rin eh. Uminom ka pa. Sige, inom pa. Okay lang kahit ubusin mo. Tilang naman yan eh. Nagsimula akong lumangoy nung 11 years old ako. Malungkot ako, awkward ako, at nerbyoso akong bata noon. Tubig lang ang pinakaligtas na lugar sa akin. Parang yakap ako ng mama ko. Nung 10 ako, iniwan ako sa pamilya ng tito ko. Nagpakasal uli si mama at nagpunta sa Canada. E di ang parents mo pala ngayon. Tita at tito ko sila. At pinsan ko si Kuya Jay. Okay lang sa akin nun. Pinapadalan ako ng mga regalo at postcards ni mama tuwing Pasko. Hindi ko inisip na inabando na ako. Naniwala akong magkikita uli kami. Pero... Mama! May plasters ka? Nasugatan ka? Humarap ka dun sa drawer sa may pinto malapit sa kwarto ko. Na-realize ko na yung handwriting sa mga postcard na iba na pagkatapos ng pangatlong postcard na ipinadala sa akin. Parang may kung sinong sinubukang gayahin ang sulat ng mama ko. Ang auntie mo yon. Yung araw na yon, Opo, sa match na yun ako unang nagkasintomas. salamat. Siguradong hindi madali sa iyong ikwento yon. Tingin niyo ba may kinalaman niyo sa symptoms ko? Malamang. Gaya ng sinabi ko na sa iyo noon, Ang panic disorder at conversion disorder, mga sakit ng puso. at dahilan din ng hearing problems. Noong araw na yon, malamang nabigla ka ng husto. Siguradong naramdaman mo na parang nawala sa iyo ang tanging connection mo sa nanay mo. Magandang balita. Dahil ngayon, alam na natin ang posibleng dahilan. Lutasin natin.
ng dahan-dahan. Sa pagsasabi mo sa akin ito, posibleng nagamot na natin yung kalahati. O sige, tingnan natin anong method kaya ng therapy ang magiging mas effective sa sitwasyon mo. Mukhang kailangan muna nating mag-experiment. Kailan ba yung susunod mong race? Salamat sa paghatid mo sa akin. Ingat sa Anong pagdadrive. itsura yan? Ano yan suot niya? Binigyan ko na nga siya ng magandang pagkakataon. Dapat nagsuot siya ng maganda at pinakita ang charm niya. Pag flattering ang suot niya, wow, ang ganda mo naman ngayon, Bokju. Yan ang sasabihin ni Kuya. Pero sa damit na yan, sayang lang lahat ng effort niya. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi maganda kung hahayaan ko umuwi mag-isa ang isang babae. Huwag na, okay lang talaga ako. Kaya ko umuwi dito kahit nakapikit. Saka may bibilhin pa kasi ako sa supermarket. Okay, kita tayo sa clinic. Huwag mong kalimutan mag-stretching ha, bago matulog. Sige, mag-iingat ka, Doc. Ang baduy talaga. Hala siya, mababaling likod mo sa ginagawa mong yan. Ako nahihiya para sa kanya eh. Paano pa kita tutulungan yan, Bokju? Masaya ka? Masaya ka na? Sandali, saan siya pupunta? Hindi siya nagsasabway ah. Three, 2, 1. Okay, ayun na. Atay! Sisipunin pa yata ako dahil dun sa damit. Ay, sino ba yan? Si weightlifting fairy Kim Bokju pala. Binabantayan mo ba ako 24 hours a day? Bakit araw-araw na lang? Pati ako nagugulat din. Ba't lagi kitang nakikita? Ano yan? Wala ka na ron, no? Mukhang pauwi ka na galing sa concert base sa itsura mo. Hindi ka naman siguro nagpunta dun sa concert na mukhang tanga dahil nakadress at heels ka, tama ba ako? Di ako magsusuot ng ganong damit sa concert, oh. Relax ka lang, naniniguro lang. Kinaiinisan kasi talaga ng kuya ko ang fashion style na masyadong feminine. Talaga? Hindi, joke lang. Ang totoo niyan, lahat ng lalaki gusto ang feminine style. Oy, nakita mo ako kanina, no? Ang sama mo talaga! Oy, ako pa ang masama, nilibre na nga kita. Pues, bakit mo ako inaasar? Ginastos ko buong allowance ko para lang sa ticket. Eh di thank you. Thank you sa tickets. Ganyan, magpasalamat ka sa akin. Ano? Enjoy ka? Masaya? Ayos din. Hinatid niya ako. Yun! Pinag-drive! Todo effort ka, no? Bokso, umilag ka! What? What? Grabe! Muntik na yun ah! Mabuti na lang mabilis ang reflexes ng katawan ko. Ano bang problema ng driver na yun? Buisit! Ikaw! Pwisit ka talaga! Chanyang!
aalis ka na? Magpahinga ka pa. Wag na, okay na ako. Nagka-stomach cramps ka kaya binigyan kita ng painkillers. Hetong antacid. Inumin mo after meals. Salamat, Doc, ha? Ang stomach cramps madalas nangyayari dahil sa excessive acid due to stress. Stressed ka ba ngayon? Oo medyo. Sa lalaki ba? Aba, at sino naman siya? Sino tong lalaki nagpapalungkot sa magandang babaeng gaya mo? Patuyuin mo muna yung buhok mo. Basang-basa eh. At sino kayang may kasalanan? Manahimik ka! Akin na nga. Ako na nga lang. Abutin tayo ng umaga niyan eh. Akin na! Teka, ako na lang magtutuyo niyan. Shh. Ayan. At! Ay naku. Ang gulo na ng buhok mo. Sorry. O, ayan na nga. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Ano ba? Hindi ko naman sinabing tuyuin mo buhok ko! Pwisit. Hoy, tingin mo napansin kaya ni Kuya na may gusto ka sa kanya? Hindi tingin ko wala siyang clue. Ayoko malaman niya. Ayaw ng mga lalaki sa babaeng weightlifter. Ayan, tingnan mo. Tad-tad na ng kalyo. Sino magkakagusto dyan? Eh ano naman, dahil yan sa weightlifting. Dahil dyan, ligtas ka makakauwi tuwing gabi. Kung ako siya, matutuwa ako. Che, puro ka salita. Nag-enjoy ako. Ang saya talaga. Dahil sa'yo, naranasan ko makipag-date. Nung ipinag-drive ako ni Dr. Jong pauwi, feeling ko ako si Cinderella sa pumpkin. Alam mo yun, pagsapit ng hating gabi, automatic na. Bumabalik sa reality. Nako, at least siya napangasawa yung prinsipe. Tama ka. Ay, ayoko nanonood ng movies na walang happy ending. Oy, alam mo ba? Dun sa fountain na yon, may nakatirang palaka na tumutupad ng wish. Ano? Di mo alam? Oy, sure kang estudyante ka ng Hanol? Sikat na kwento kaya yun. Alam mo ba yung seniors nating nanalo ng gold? Lahat sila nanalo dahil dun sa palaka. Husay-husayan mo naman ang pang-uto mo. No ba? Seryoso ako. Siguro nga hindi mo alam. Pero pag sincere kang nagdasal, tutuparin itong hiling mo kahit anong mangyari. Try mo, mag-wish ka dun sa fountain. Para magkatuluyan kayo. Puro ka panluloko dyan. Hatsay! Teka nga, sinisipon ka ba? Ewan, kanina pa nga nangangati yung ulong ko eh. Sorry pero may importante akong gagawin kaya hindi ako pwede magkasipon. Alis na ako. Ano yan Ang kulit! Sinabi lang hindi ako pwede magkasipon eh! Magtatagal yan. Mana sa akin ang gems sa katawan ko, no? Sobrang lakas din. Ang virus to, swag! Hoy, kapag nahawa talaga ako ng sipon, humanda ka. Halikan kita para ibalik sa'yo yung virus. Tandaan mo yan. Maghintay ka lang dyan. Kainis. Teka lang, Janyong! Uy! Friends tayo, diba? Lo! Uy, Janyong! Hintayin mo ako! Hatsay! May sipon nga ata ako. Kainis. May sakit ka? Ang putla ng itsura mo. Okay lang ako. Ako naman may sipon. Baka malas tayo ngayong araw Ba't ayaw? Akin na, bubuksan ko. Kaya ko na to. Akin na, ako na. Sabing ako na eh! Sorry. Masyado akong sensitive.
Posible yon. Sa 63 kilograms, walang tatalo kay Bokjo. Oy kuya, humingi pa sila ng labanos. Ano ginagawa mo? Yung manok ko, sunog na sunog na. Hala! Sunog na lahat. Sayang naman yung manok. Paano ba to? Nakatulog ka ba habang nagluluto ka? Hindi. Kasi may iniisip ako eh. Mag-focus pala kasi ng torso habang mine-maintain ang bigat. Dagdagan natin ang weight. Sige. Dagdagan pati protein consumption? Si Unggi ang bahalang mag-decide. Kaya niya mag-adjust mag-isa. Masaya ako nag-decide si Onggi na umakyat ng weight class. Kaso si Bokjo parang malabo pa, no? Hindi ko pwedeng banggitin ang walang permiso ni Mr. Kim. Mape-pressure si Bokjo. Uy! Hello, Mr. Kim. Nako, nagabala pa kayo. Sana tumawag kayo para kami na lang ang pumunta. Alam nyo na kung bakit ako nagpunta rito. Abala tayo. Kaya didiretsuhin ko na kayo. Sige, Mr. Kim. Makikinig kami. Tungkol sa sinabi mo nung isang araw. Tungkol kay Bokjo. Uy, ano nang nangyayari? Hindi ko alam. Ay, masama ang kutob ko sa nangyayari doon sa loob. Ano nga kaya? Gusto ko nang alamin. Masisiraan na ako ng ulo Tumigil dito ka nga dyan, lalo mo lang pinapalala yung kaba sa dibdib ko eh. Ay, Bokjo, bilis lumabas ka na. Tahimik. Huh? Weight class ko? Tama. Nagulat ka? Siyempre. Ako rin magugulat. Pareho kami ni Sir Yun. Naniniwala kaming dalawa na may potensyal ka talaga. Hindi normal lang, dagdagan ng timbang mo ilang buwan bago ka sumabak sa competition. Pero malakas ka, Bokjo. Off the records, tie ka sa best record ng 63 kilogram. Pero nasa best condition kasi ako Eh di nun. gawin mo uli. Tutulungan ka namin. Gaya ng alam mo, mahirap nga talagang labanan sa 58 kilograms. Sa weight class mo, malaking-malaki ang mababago sa resulta ng kompetisyon. Depende sa kondisyon mo. Sa 63. Nung nagretiro na si Jiang Ranran, magmula nun, wala nang iba pang umangat na kagaya niya sa larangan. Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito sa'yo para i-pressure ka. Pero pag lumipat ka sa 63, ang ibang mga babae magkakaroon ng chance ang magka-medal sa 58. Tama. Panalo lahat, walang talo. Advantage yun sa'yo at gagawa yun ng oportunidad para sa iba. Kung bibigat ka pa ng 3 to 4 kilograms, posible. Ganon din ang ginagawa ni Unggi. Inaayos namin ang program niya. Pag pumayag kang gawin yun, ibibigay namin lahat ng suporta. Pero kakausapin ko muna si Papa. Nakausap na namin siya. Pumayag na nga ang papa mo kanina. Pumayag na siya? Paano niyo nagawa yun nang hindi po na ako kinakausap? Sira ka ba? Hindi naman yun madali para sa akin. Buong gabi akong hindi makatulog, kakaisip lang doon. Paano niyo na-attempt gumawa ng malaking desisyon na wala ako? Akala niyo ba kasing dali ng paghipan sa loob ang paglipat ng weight class? Mas mahirap ang magpataba kaysa magbawas ng timbang. Alam niyo na dapat yun. Papa naman eh! Alam ko yan, alam ko. Pero ang buhay hamon yan. Bilang weightlifter, hamunin mong sarili mo. Tsaka tama si Mr. Yun. Magkakaroon kang advantage. Magandang strategy yun. Papa! Magpiprito pa ako. Tambak ang orders. Bye-bye. Saka na lang. Papa! Palagi niyo lang ginagawang gusto niyo. Pati tawag ko pinutol niyo. Kalma lang, Bokjo, ha? Alam ko mahirap nga yun. Pero hindi naman talaga imposibleng gawin. Hindi naman mahirap para sa'yo magdagdag ng 3 to 4 kilos. Hindi naman yun eh. Maloloka na talaga ako sa gusto nila. Bakit ka maluloka ng dahil lang dito, ha? Tutulungan ka naman namin, eh. Tama! Bilang tropa, patatabain ka namin. Hindi naman yun ang dahilan kaya ako malungkot. Bakit kasi gayon pa? Pwisit! Huwag kang tumakbo, papayat ka! Hoy, Bokjo, hintayin mo kami! Parati na lang ginagawa ni Papa ang gusto niya. Kumalma ka lang! Ano? Gusto mo sumali sa event ng Junggang Bank? Bakit? Maliit na race lang yun. Walang ganong may tutulong yun sa'yo. Pang practice ko lang po. Ganun ba? Tama. Mawawala ang anxiety mo pag nasanay ka sa kakapractice. Mukhang maganda idea nga yan. Lakasan mo ang loob mo. Parang nung tumanggi ka maging partner ni Taehun para manalo ng medal sa race. Ay, nilalait ng lahat si Ronaldo kapag umi-score siya sa maliit na game. Nangangatwirang kape. Sige na, gawin mo na. Okay, salamat coach.
Bokjo, hinawaan mo ako. May sakit na ako. Kainis, bakit kasi ngayon pa niya ako hinawaan ng sipon? Hoy, Batchoy! Ha? Hoy, kasalanan mo to eh. Nahawa ko ng sipon ng dahil sa'yo. May match ako next week. Paano mo ayusin tong ginawa mo? Manahimik ka. Sumasakit na nga yung ulo ko eh. May problema? Ewan ko. Minamalas ako. Ang saya mo kahapon. Anong nangyari sa'yo? Kailangan kong umakyat ng weight class. Weight class? Wow, Kim Bokjo, ililipat ka ng heavyweight? Wow! Pero, anong problema? Oy, hindi ako pwedeng... Alam mo, nag-sign up ako sa clinic ng kuya mo. Oy, hindi naman issue yun eh. Nagpupunta ka doon para makita si kuya, hindi para magpapayat. Ha? Gawin mo kailangan maliban na lang kung magkikwit ka na. Totoo yun, pero... Oy, ang dali mo magsalita porket hindi mo problema. Akala mo pa lahat ng bagay madali lang? Tama, malamang wala kang idea kung ano talagang buhay, ha? Maganda ang pamilya mo, swimmer ka, pogi ka at gusto ka ng lahat ng mga babae dyan. Ang tanga ko mag-expect ng advice mula sa'yo. Gagawin ko na insensitive. Ay, kainis. Ako dapat ang nagagalit. Ikaw pa may ganang manigaw matapos mo ako hawaan ng sipon mo. Gawin mo kung anong kailangan. Sinasabi niya kahit ano gusto niya. Palibasa, wala siyang problema. Ang ignorante niya. Kaloka. Oy, Bokjo! Bakit? Bakit? Bakit ba? Naiwan ko yung practice journal ko. Kaya pala. Akala ko, nakapag-isip ka na. Ha? Tungkol doon? Dapat simulan mo na yung special training ngayon kung magpapataba ka. Nakagawa na nga kami ng plano eh. Ganon? E di... Sige, subukan ko na po. Talaga? Susubukan mo? Huh? Sir Yun! Sir Yun! Susubukan na ni Bokjo. Nag-decide na siya. Totoo ba yun? Gagawin mo na? Tama ang desisyon mo. Ha? Gaya ng sinabi namin nung isang araw, sigurado kaming kaya mo. Siyempre! Aba, kung hindi siya, sino pa? Ha? Matutuwa ang papa mo pag nalaman niya, di ba? Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Mabuti pa, ngayon na natin simulan. Ah. No? Akong bahala kay Unggi. Sige. Coach Chue, ikaw naman ang mag-train sa kanya, okay? Wow, magiging parang kompetisyon din ito sa pagitan nating dalawa, di ba? Ano, Coach? Confident ka? Siyempre, alam mong terror ako bilang coach. Terror ka nga, di ba? Bokjo, ingat ka, baka bigla ka niyang kagatin. 빙그르르 설레도 될까 네 생각 참 예쁘다 하지만 이러면 돼 다른 Isang round pa. 서툴지만 우린 저마다의 크고 작은 고민들에 걱정하지 Isa pa. Coach Che, hindi ko na kaya kumain. Ang dami ko nang nakain kanin eh. Ganyang karami yung normal mong kinakain. Kumuha ka pa, okay? Ay, ang ganda na ng pacing natin. Bakit bigla kang bumigat? Ano Dok, hindi ko sinusunod yung diet eh. Hindi naman sira. Kasalanan ko, Ay, Dok. okay lang yun. Mag-fluctuate talaga ang timbang mo sa umpisa. Pero, 2 treatment ang ibibigay ko sa'yo. Higa ka. Ang weird. Nadagdagan ka pa ng 1 kilo kahapon. Bakit nabawasan ng kalahating kilo? Oy, Bokjo.
Huwag mo sabihin. Ilang ulit ka nagbanyo? Opo, tama. Ayusin natin. Pakainin ka ulit. Magme-merienda tayo ng extra large na bosom! Hoy, kaya mo yan. Okay? Si Unggi naka 1.6 kilos na. Hindi pa, sir. Malayo pa. Kailangan ko pa ng muscle mass. Maabot dun yan ni Bokjo. O, Bokjo. Kumain ka pa ng maraming karne. Uy, ang tagal mawala ng plema mo ah. Ay, halos sa pool ka na tumira bilang paghahanda sa match. Hindi nga mawawala yan. Bayan, bawal pa gamot. Bakit ba sasali ka sa match na yon? Diba, para lang yun sa mga beginner pa lang? Hingot kayong dalawa. Yung mga hindi competent lang ang gagawing malaking issue ang difference sa level. Kaya matuto kayo sa amin mga sira. Nung freshman ako, hindi ako katulad yung dalawa na puro... Kumain ka na lang at manahimik. Hoy, tapos na kayo, di ba? Hindi pa. Wala na kami, ha? Hindi pa ako tapos. Kumakain pa ako. Halika na. Hindi pa ako tapos eh. May race ka ba? Mukhang may sipon ka, okay ka lang? Matagal mawala ang ubo pag nahawa ka. Ibang klase ka talaga. Enjoy ka ba na para kang stalker? Tingin mo nag-e-enjoy ako? Nakakapagod, nakakahiya, sampal to sa pride ko. Pero, sobrang desperado na talaga ako ngayon. Ikaw lang ang pinanghahawakan ko. Nasa isip mo lang yan. Hindi ako para sa'yo. Ako lang to. Okay, sige. Aalis na ako, ubusin mo na yan. Bawal kang uminom ng gamot kaya kumain ka na mabuti. Mukhang palagi ka nalang nire-reject ni Junyo. Hindi ka ba napapahiya? Ikaw ang pinakamaganda sa school. Kaya nga ba lagi kanyang tinatanggihan? Tayo na lang kasi. Itatrato kita ng mas mabuti kaysa sa pagtrato niya. Manigas ka. Hindi ko mauubos Bitaw! yan! Bitaw! Hindi pwede! Hindi! Bakit hindi mo mauubos? Kahit drumstick lang. Tapos higop na sabaw, di naman mabigat yun eh. Baka kasi sawa ka na sa fried chicken, kaya nga pinakuluan ko yung manok sa ginseng at abalone. Psh, konti lang. Nakatatlong plato na ako kaninang tanghalian pa! May limit din ako! Hindi pwede magsaksak lang ako ng pagkain sa bibig ko! Pampihira naman oh. Ano ba? Buhatin mo yan! Bokjo naman. Alam kong mahirap, pero ibigay mo pa rin ang makakaya mo. Sa tingin ko may pag-asa ka talagang manalo sa kompetisyon. Nararamdaman ko eh. Hindi mahalaga yung nararamdaman niyo sa sitwasyon ko! Wala akong lakas na loob lumaban! Kainin mo na kasi to. Nangangawit na ako eh. Eh di patong mo sa ulo mo! O pasanin mo! Pesting to, manahimik ka dyan! Hindi ko na kaya buhatin to. Kumusta, Mr. Kim? Ha? Coach Che. Hindi nyo na kailangan mag-abala pa para lang gawin ito. Para kay Bokjo, bumili ako ng pizza. Talaga? Tayo na, pasok na. Ako na magbubuhat. Ay, wag na. Ako na. Nagbubuhat talaga ako. Tayo na. Kaya na, Bokjo. Ako na magbubuhat niyan. Tayo, wag na. Hindi ko na kaya puputok na tiyan ko! Bokjo, bilisan mo! Grabe, ang sarap talaga lahat ng mga niluluto ng papa ni Bokjo, di ba? Isa talaga siyang master. Perfect ang pagkakaseason. Diba? Naisip ko pwede tayong kumain ng kahit ano hanggang gusto natin. Susuportahan nila tayo. Ang saya ng weightlifting, di ba? Totoo. Yung mga gymnast nga parang ibong kung kumain para lang maging payat eh. Kumain ka pa, ba't pinipili mo? Sa'yo lahat yan. Tama siya. Kumain ka ng pizza, oh. Kukuha pa ako ng drumsticks. Paborito mo yan, di ba? Sabi mo sana 4 ang paa ng manok. Sawa na akong kumain ng manok. Imbis na luha, chicken broth nang ilalabas ko. Busog na nga ako eh. Baka lahat tayo umakyat ng weight loss niyan. Huwag ka mahinang kumain dyan, girl, okay? Tayong malalakas kumain, meron tayong kaibigan na soft drinks. Tulungan mo kami, soft drinks! Ay, may bariya ako. Ako nang bibili. Ayoko na.
Huwag ka mag-cellphone. Papayat ka. Ako na. Ako na lang. Miss Bokjo, 4:30 ang session mo bukas, J-Weight Clinic. 4:30 daw ang session mo sa J-Weight. What? Oy, bakit ka nagpupunta sa weight clinic, ha? Nani, makinig ka. Ipapaliwanag ko Teka! ang sali ko. Ano ba? Bakit ka nagpupunta sa weight clinic? Kailangan mo umakyat ng weight class? Ano ba? Ano bang pinaggagawa mo? Nani. Paano nangyari yun? Nakakatawa nga eh. Salamat for today. You mean, siyang gusto mo? At hindi si Junhyung? At sinasabi mo na ang taong yan, ang kuya ni Junhyung? Dahil gusto mong makita siya na madalas kahit na anong mangyari, nag-sign up ka para sa sessions at nagbayad ng malaki. Nagsisinungaling at nagpupunta dito at ipinagbuhat ng sako ng bigas si Junhyung para manahimik siya. Yan bang sinasabi mo sa akin? Oo. Ay, baliw ka na talaga! Oo, buti nga sa akin kasi baliw ako. Walang matinong tao ang gagawa nito. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Pero palagi ko siyang naiisip. Nag-iilusyon na ako. Hindi ko kayang pigilan kahit anong gawin ko. Basta, gusto ko lang makita ang mukha niya. Yun lang ang gusto ko. Gets ko. Mas jackpot pa siya kaysa kay Junhyung. Lalaking lalaki siya. Laki ng katawan. Di ba? Ang gwapo, di ba? Oo, ang gwapo nga. Ang cute niya. At isa pa, talagang legit na doktor pa siya. Ay, napakatuso mo. Kunwari ka pa diyang hindi ka interesado sa mga lalaki. Ang ganda ng taste mo sa men, ibang klase ka. Teka, paano ba kayo nagkakilalang dalawa? Paano ba? Hindi naman siguro katulad nung nasa movies kung saan papayungan ka ng gwapong lalaki habang umuulan. Hindi naman ganun, di ba? Oo. Di nga, seryoso? Totoo? Pinayungan ka talaga niya? Oo nga. Kaloka! Kinikilig ako, ha? Ang gwapo, di ba? Ay, gusto ko rin magkaroon ng ganun. Akin siya. Talaga, naiingit ako. Uy, ano ba yung ginagawa mo? Magpahinga ka na nga. May laban ka pa bukas tapos may sakit ka pa rin. I-reserve mo na lang yung lakas mo. Kailangan panoorin to. Hindi naman makakatulong sa'yo ang panonood mo niyan eh. Magpahinga ka na, ha? Sige na, sweet dreams. Oo na nga. Huwag mo akong sermonan para kang mama ko eh. Kulit, huwag ka na kasing magreklamo pa dyan, ha? Matulog ka na. Ay. Si Song Shiho to. Pwede ka bang lumabas dito nang hindi sinasabi kay Junyong? Sorry pinalabas pa kita, siguro nagulat ka. Heto, Teka, ano ba to? dates at Ginger Tea. May race si Junyong bukas. Kapag akong nagbigay, hindi niya yan iinumin. Uy. Ano yan? Basta, taos-pusong pagmamahal ko yan. Teka, ginger tea ba to? Huwag ka nang magtanong ng kahit ano at basta inumin mo na lang yan. Ang isipin mo na lang gamot yan. Ang sarap. Mas maginhawa na. Talaga? Mabuti. Pasaway ka talaga eh. Itigil mo na kasi ang pagiging suplado mo. Ang dapat, maging mabuti ka sa... Ibig kong sabihin, yung puso at katawan mo, malamig ang pakikitungo sa iba. Kaya ka nagkakasakit eh. Yun lang talaga ang gusto kong sabihin sa'yo. O sige magbabanyo lang ako. Naiihi ako. Nasa banyo lang ako bago ako makabalik. Dapat ubos na yan. Anong sinasabi niya? Alam mo ba kung gaano talaga ka-sexy pakinggan ang boses niya? Hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Basta ang sweet lang pakinggan. Siguro kasing ganda yun ang boses ng Prince Charming na narinig ni Sleeping Beauty nung magising siya sa pagkakatulog niya, no? Ay, talaga? Oo, nakita ko yung mukha niya pero di ko narinig yung boses niya.
Kapag ngumingiti, nalulukot yung corners ng mga mata niya. Tapos lalabas yung ngiping puting-puti. Nagwawala puso ko. Para ako naiengkanto, nakakatunaw. Sasabihin ko sa'yo kung paano ako na-inlove sa kanya. Ito yung pinaka-importante sa kwento. Na-inlove ako sa bait niya. Sa buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gentleman na gaya niya. Kasi hindi siya mapagpanggap. Natural na talaga siyang mabait. Sa tuwing kasama ko siya, feeling ko talagang napakaganda kong babae sa mundo. Wala pang gumagawa sa akin yan kaya hindi ko alam ang feeling. Talagang nasa kanya na nga ang lahat. Ang sweet niya, ang gentle niya, at maaasahan. Hindi talaga ako makapaniwala na kapatid siya ni Junyong. Kumpara sa kuya niya, ang immature ni Junyong. Uy, dahil sa descriptions mo, gusto ko na tuloy siya makilala. At bakit? Wala ka naman sigurong balak na makipag-away sa akin dahil sa lalaki, di ba? Nag-aalala ako na may chance talaga na gawin mo yun eh. Nilalandi mo lahat ng lalaki dyan. Kahit gaano ako kadesperado, hindi ko aagawin ang jowa mo. Jowa ka? Hoy! Anong ginagawa nyo? Eh di nagsi-CR! Paalis na nga kami, tara na. Alam ko na. Pinagchichismisan niyo ako. Bakit niyo ako iniwan? Bigla kayong nawala kanina. Ay, huwag kang ampraning dyan. Wala kami masasabing masama sa'yo, girl. Tomo! Ano ka ba naman? Lumabas na nga tayo. Labas. Pati sa hamburger steak lang. Kumain ka pa ng marami para bumigat ka. Sa'yo na to. Thank you, Suno ko. Uy, Sunok. Tubig, please. Nabibilaukan ako. Bumara yung pagkain eh. Ah, sige. Oh, etong tubig. Ay, dahan-dahan. Bumabada na. Wow, ganado ka kumain ngayon ah. Eto pa. Isa pa. Aalis ka na? Oo, 6 p.m. eh. Nang yan ang suot mo? Wow. Talaga? Bakit? Pangit ba? Pangit. 6 p.m. pa? Wait, 5 minutes lang to. Ikot lang. Okay. I did my best, girl. Maraming salamat. Tara. Tutuloy ka? Oo. O sige, harap ka. Since tutuloy ka, galingan mo ha. Oo na po. Pumasok ka na dun. Huwag ka nang tumuloy, may sakit ka eh. Ang malas, may training kasi ako eh. Pagbutihin mo na lang sa training. Hindi mo ako kasing galing eh. Aray, ang harsh nito ah. Oo na, napakayabang. Gets ko na ang sinasabi mo. Lumayas ka na nga. Dapat manalo ka ng first place. Kung hindi, lagot ka. Nasaktan ka? Ang cute mo. Kita-kits. Good luck ha. Mag-focus sa starting. Grilled abalone naman ngayon. Nag-abalone chicken soup na tayo ah. Regular abalone lang kasi yung nabili ko sa palengke noon. Galing sa Wandong isang to ngayon. Para lang sa'yo, tinawagan ko yung kaibigan kong 10 years ko nang di nakakausap. Sige na anak, dumaan ka sa restaurant mamaya ha. Huwag kang magsama ng mga kaibigan mo.
Kulang ang abalone para sa kanila. 30 piraso lang ang nakuha ko sa kaibigan ko. Opo na. Sige na nga. Saan punta? Dun sa clinic? Ba't tinatanong mo pa? May competition ako eh. Kaya i-wish mo naman ako ng good luck. Alam mo namang siguradong mananalo ka, di ba? Good luck mo mukha mo. Sana magkamali ka. Naku, ang sama talaga. Kita na nga ang kabado ako, sinumpa pa ako ng bruha. Maghintay ka lang. Ah! Hoy! May araw ka rin! Sira ulo ko talaga. Ay, nadagdagan ka ulit ng timbang. Bakit ba hindi ka makatingin sa akin? Sorry po, Dr. Jung. Disappointed kayo sa akin. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Para sa'yo naman lahat ng to eh. Hindi madaling sundin yung diet plan, tama ba? At wala rin tumutulong sa'yo. Tama. Pinakamahirap kasing umiwas sa gabi. Unfortunately, sa gabi madalas gumigimik ang mga tao. Yung ibang pasyente gusto na lumipat ng bahay sa disyerto eh. Alam ko yon. Hindi ako makaiwas sa mga kaibigan ko. Okay, lalo natin pagsikapan na papayatin ka. Magbihis ka na para sa treatment. Okay. Ngayon nga pala yung competition ni Junyong. Tinext ko siya para sabihan ng good luck sa laban. Hindi pa nagre-reply eh, malamang busy yun. Okay lang siya, overconfident yun eh. Mukha lang naman siyang ganun pero sensitive siya. Mahalaga ang competition na to para sa kanya. 2 years ago, nagkamali siya sa starting line ng match at na-disqualify. Pasok yung records niya sa training sa national team. Pero palagi na siya nagkakamali sa starting line ng competitions. Tingin ko na-trauma si Junyong sa unang pagkakamali niya. Si Rasha, nagpapanggap siya na malakas. Hindi ko alam yun. Hinawakan ko siya ng sipon at humiling na sana malasin. Grabe ka! Walang prenong bibig. Kapag natalo siya, siguradong ako lang ang sisisihin niya sa nangyari. Sana manalo siya. At saka, may trauma siya. Sana ma-overcome niya yun para magawa niyang best niya para manalo siya. Sige na po! Kapag sinusumpong ka na naman, ang hindi pag-iisip ng mga sintomas ang pinaka-effective para labanan ng trauma. Kapag ninenervyos ka na, subukan mo mag-isip ng ibang bagay. Halimbawa, mag-focus ka sa paghinga mo at effective na paraan din yung pagbibilang ng pabaligtad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Welcome, ladies and gentlemen. 3, Ilang sandali na lang magsisimula na ang Junghang Bank Swimming Competition. Good luck, Junyong. Good luck. Lagi ko pinapanood yan. On your mark. Five, 4, 3, 2.
Sang-yong, Dongha University. Second, Choi Jae-yong, Minju City Hall. Third, Park Jun, Kyungjin Sports University. Fourth, Jung Jun-yoon, Hanoi Sports University. Hindi man lang siya nakapasok sa top 3. Ay, bakit naman hindi niya ginalingan sa paglangoy? Na-disqualify ba uli siya sa laban? Sira talaga. Oy, Junyong, okay ka lang? Kaya may... Oy, Junyong, buti nga sa'yo. Hay, kainis. Anong iti-text ko? Kadiri naman kung paswit. Ah! Inumin mo lahat, huwag ka magtitira. Inom. Eto. Inom. Ganyan nga. Asar, kung hindi ako nagkasipon, siguradong ako ang nakakuha ng first place kanina. Bakit ba kasi sobrang malas ko? Dapat kasi binisita mo muna kami bago ka lumaban. Igagawa ka ng mama mo ng gamot na may special ingredients para hindi ma-detect ng drug test. Oo nga. Siguro kinarma ako dahil minalit ko yung laban. Tama na, ayos lang naman. Hindi importanteng match yon. Kaya, kalimutan mo na. Nakausap mo ng kuya mo. Opo, kanina. Masisirahan ako ng bait sa kakasermon niya. Para siyang ikaw, ma. Wala siyang ginawa kundi mag-alala sa akin. Nasaan ka? Si Bachoy? Batchoy? Sino si Batchoy? Friend ko. Isang super nakakatawang friend ko. Parang pangalan naman ng aso yung Batchoy. Musta, Bachoy? Napatext ka? Nasaan ka sabi? Sa labas. Pabalik na akong school. Huh? Pabalik na siya? Anong problema ni Bokju? Sabi niya magpunta ako dito sa fountain. Psst. Kokak, 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 kokak. Oy, Kim Bokju. Ano ba yan? Oh, palakaw. Hindi ako gumawa ng palaka dahil lang sa sinabi mo. Bored kasi ako, tapos may nakita akong mga nakakalat na mga papel. Malay mo, baka yan ang maging lucky charm mo. Wow, halatang hindi ka artistic ah. Tingnan mo nga, lukot-lukot pa. Ilang beses mo inulit gawin to? Hoy, akin na nga. Oy, wala nang bawian no? Sa akin na to. Tingnan natin kung swerte o hindi. Palakang swag. Kaya-kaya to. Bakit? Lagi niyo yung sinasabing magkakaibigan. Swag. Ah, iba kapag ako ang nagsasabi. Siguro mas astig pag ako, no? Mas cool kapag ako. Ano? Nagpapatawa ka na. Siguro wala ka ng sipon. Magaling ka na? Pawala na. Uminom na ako ng gamot kanina. Sorry kung sama ko kanina. Pressured ako nitong nakaraan eh. Oy, dapat ginalingan mong paglangoy mo. Alam ko, masyado akong bumilib sa sarili. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang gulatin kayong lahat. Huwag kang humingi ng 100 autographs kapag nangyari na yun, ha? Bago mangyari yun, siguradong nasa Olympics na ako. Mangarap ka. Tara, may oras pa bago mag-roll call. Halika, papakainin kita. Talaga? Anong pagkain?
Basta, pagkain magpapalakas sa'yo. Manahimik ka na lang dyan at sumunod. Papuntang school yan ah. Ay, kainis. Ah. Hintay! Angkas ka? Oo, gusto kong... Ano ka? Hindi. 3 araw akong hindi makabangon sa sakit ng likod ko nung pinaangkas kita sa bike ko. Ayoko nga. Gusto mong masaktan? Ah! Sabi na nga hindi. O sige, ayoko na magbike. Ah! Ay! Oh, Jonyong, malis na tayo! Grabe ka. Ikaw na nga itong ililibre ng pagkain. Ba't ba ako ginaganito? Jonyong, sakay ka na sa bike. Oy! The number you have dialed is not available. Please leave a Sakit message mo talaga sa ulo. Ah! Kainis ka! Ang sabi mo gusto mo magbike. Hoy! Iahagis ko to. Huh? Ah! Arte mo. Puisit ko talaga. Sino siya? Batiin mong papa ko. Hello po. Siya po yung... Ah! Yung may utang! Ako nga po. Kilala niyo siya? Oo, nung isang araw kasi... Kumain na ako dito with friends. Di ko alam na sa inyo to. Ano ba talagang relasyon nyo, ha? Kahit kailan hindi pa nagsama ng lalaki si Bokju dito. Nakakaintriga to, ha? Schoolmates kami nung elementary, tapos ngayon nasa swimming team na siya. Ah, may utang ako sa kanya kaya babawi ako. May abalone tayo, di ba? Ha? Abalone. Ano? Well, abalone. Sabi niyo may wild abalone galing Wando. Marami? Hindi ko alam na schoolmates pala kayo nung elementary. Kumain ka na. Thank you. Bihirang abalone yan. Wow. Kain, go. Hindi, ikaw na lang. Medyo wala akong gana. Kumain ka na nga lang. Ayoko sa pakiramdam yan magkaroon ng utang na loob. Kumain ka na para mawala na yung sipon mo. Papa! Ha? Ah, sorry. Sana mag-enjoy ka. Ituring mong bahay mo to. Wow! Masarap? Ay, talaga naman. Ang weird. Kain pa. Hindi ako makapaniwala na may kasamang lalaki si Bokju. Kuya, Anak nang, napakahirap makakuha ng mga abalone na yun. Tapos yung butiking yun lang ang kumakain. bakit mo siya tinatawag na butike? Huwag akong tatanungin, ang gwapo kaya niya, no? Sa totoo lang, tingin ko hindi bagay sa kanya si Bokju kung itsura rin lang ang Kumain ka pag-uusapan. na lang dyan. Ayan, no? Patay na patay si Bokju. Bulag ka ba, ha? Anong mali kay Bokju? Perfect kaya ang vision ko. 2020, klaro, wala nang lilinaw pa. Manahimik ka nga dyan. Hindi ko pa rin gusto ang lalaking yon. Nakita ko kung paano niya titigan ng may matinding pagnanasa ang anak ko kanina. Sino? Siya ba? Sa tingin ko nga siya itong mapagsasamantalahan eh. Kitang-kita na may gusto si Bokju sa kanya. Uy, ano ka ba? Magkaibigan lang sila. Eh bakit niya binigay sa kanya ang abalone mo? Alam mo, hindi siya yung tipong namimigay ng pagkain niya sa iba. Pinapakita lang no na patay nga siya sa kanya, ha? Uy, saan tayo pupunta? Basta, sumunod ka na nga lang sa akin. Wow! Ang ganda talaga! Wow! Ang ganda, di ba? Ang ganda talaga dito sa lugar namin tuwing gabi. Lahat kumikinang. Maganda nga. Nga pala, tungkol dun sa trauma mo, ano bang dahilan? Ano? Ah, narinig ko kay Dr. Jung. Pre-matched anxiety bang tawag dun, ha? Ewan ko. Paano ka ba natutong lumangoy? Gusto lang ng parents mo? Hindi. Gusto ko ang tubig.
Nung bata ako, sinundan ko si kuya sa pool. Doon ako unang lumangoy. Pinapakalma ako ng husto ng tubig. Pinapainit nun ang pakiramdam ko na para bang niyayakap ako. Wow! May sense ka rin palang tao. Nagbagong pagkatao mo dahil sa swimming mo? Baka. Sa tingin ko, oo. Nagbago. Tama. Yun ang dahilan kaya ako nag-swimming. Pero ngayong mini-major ko na siya, naging stressful na siya sa akin ngayon. Di ko maiwasang ma-obsess sa records ko. Para akong toro na gusto laging lumaban. Alam ko yan. Huwag mong isipin yung ranking mo at magbuhat ka na lang ng weights. Mag-e-enjoy sana ako kung ganun lang yun. Pwisit! Ayoko ng ranking! Hey, Nes! Ayoko ng ranking! Kaya lang, kailangan talaga nating gawin yun bilang atlete. Tanggapin natin yun. Oy! Ngumiti ka! Magaling ako mangilatis ng tao. At alam kong magtatagumpay ka. Nakikita ko ang matinding passion sa mga mata mo. Na-attract ka sa mga mata ko? Oo, talagang attracted ako. Ang ganda talaga! Hindi tayo makakapunta dito pag winter na. Ay, nako, siguradong busog na si Bokjo ngayon. Di ba? Pinauwi siya kaya baka pinakain ng samgyetang. Na-realize ko habang pinagmamasdan ko siya. Ang hirap pala talagang magpataba, no? Siyempre, mas mahirap talagang umakyat ng weight class. Nagsisikap ng gusto si Bokjo para madagdagan ang timbang niya. Pakiramdam ko talaga ngayon, hindi na ako magkakasakit uli sa loob ng isang buong taon. Kaya naman pala porsigidong kumain ng abalone ang mga tao eh. Ngayon alam ko na. Lumakas ka? Oo, nararamdaman ko na yung energy. Ang luto ng papa mo ang nagpalakas sa akin. Totoo. Nakakain na kaya lumaban tayo. Hindi porkit atleta tayo, magiging mahusay agad tayo ng isang gabi lang. Dapat may good physical strength para manalo sa laban ng tapang. Hanggang kailan mo balak gawin yung double life mo? Oo nga eh. Kailangan ko nang tapusin to. Ayun! May palaka! Ay, gusto mo sapakin kita? Seryoso ako! May malaking palaka talaga ako nakita sa bandaron! Ayan na yan! Ayun na naman siya! Tumigil ka na nga. Pinagtitiripan mo na naman akong asarin eh. Mag-ingat ka kung gusto mo pang mabuhay ah. Maliwanag ba? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? May palaka talagang ganito kalaki dun kanina. Kokak! Kokak! Swag! Swag ka dyan. Mali naman eh. Swag! Swag. Ganun dapat. Isa pa. Huwag ka tumawa. Ulitin mo. Andyan ka na. Napagod ka dun, no? Huwag kang mag-alala. Nilinis ko na yung desk at higaan mo. Ayos thank you. Junyong, okay lang yan. Hindi naman yun major competition. Mananalo ka rin next time. Wala naman akong sinabi. Okay ako. Hindi kaya ako na-disqualify ngayon. Tama ka. Sabi na nga ba't open-minded ka eh. Akalain mo yun? Cute din pala siya.
Dapat kasi magtusok pa kayo na mas maraming meatballs. Kulang eh. Gusto mo pa na meatballs, Bokju? Marami pa ako. Hindi, iwan mo lang dyan. Kakainin ko mamaya. Thank you. Okay. Hoy, ba't wala si Coach Che dito? Lagi mo siyang katabi pag almusal at tanghalian at sumisigaw ng, isa pa! Di ba? Baka natutulog pa hanggang ngayon. Bilisan nyo, late na tayo. Ano na naman? Nagluto ba kayo ng beef bone soup ngayon? Tumahimik ka at umuwi ka rito. Bakit pa pang? Aga-aga. Uy! Sir, coach, ba't nandito kayo? Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Mapit ka ritong bata ka! Ngayong nagpunta ka sa isang weight clinic, parang laso na ba sa'yo ang pagkain? Ano yun? Invisible ba ako? Nandito po ba si Bokju? Huli ka na, Kim Bokju! Wait, Kim Bokju! Nag-enjoy ako dahil sa'yo. Pwede mag-date ang weightlifters. Second gift ko to. Birthday ngayon ni Kuya. Ako si Kim Bokju, sophomore sa Hanol. Dr. Ju, may gusto ako sa'yo.